Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang ating kwento po ngayon ay tungkol sa nakaraang balita kung saan nga po isang bata ang namatay dahil sa pananampal umano ng kanyang guro. Naging laman nga po ito ng maraming balita dahil sa madami po ang nagulat at hindi makapaniwala na ang pananampal ay pwede palang ikamatay. Kaya nga, napakaraming nagbigay ng kanilang kuro-kuro tungkol sa pangyayari na ito. Di ba nga po, madalas eksena sa mga TV shows at movies na ang mga babae ay nagsasampalan? May mga eksena din sa pelikula o sa totoong buhay na ang isang babae ay sinasampal naman ang isang lalaki dahil nasaktan nila ang damdamin nito. At kung titingnan po natin, parang hindi naman ganun kasakit ang sampal at hindi po delikado. Pero paano nga kung ang sampal ay napakalakas o sobrang bigat ng puwersa? Maari nga po bang ikamatay ito? Atin pong tungayan ang kwentong ito at ang mga individual na namatay dahil po sa sampal. October 2, 2023, isang estudyante sa isang elementary school sa Antipolo, Rizal ay sa kasamang palad po ay namatay dahil sa sampal umano ng kanyang teacher. Ang 14 years old na bata ay kinilalang grade 5 student na si Francis J. Ayon po sa ina ni Francis na si Elena, umuwi daw galing school si Francis noong September 20 at sinabi nga na sinampal siya ng kanyang teacher. Ayon naman po sa mga nakasaksi at kaklase ni Francis, hinila daw ng teacher ang kwelyo at buhok ni Francis at pagkatapos nga ay sinaktan. Ayon din po kay Francis, pansamantala daw nawalan siya ng pandinig matapos saktan ng kanyang teacher. Ginawa nga daw ito ng teacher dahil maingay daw si Francis at ang iba pa niyang kaklase habang nagtitest. Matapos nga po ang 3 araw ay na-ospital na si Francis dahil grabe daw ang sakit ng ulo nito at nagsusuka na. At sa kasamaang palad po, pagdating po sa ospital, si Francis ay agad na pinasok sa ICU at nakomatos. At 11 araw matapos po siyang isugod sa ospital, ang bata ay pumanaw. Sinisisi ng ina ni Francis na si Elena at ng mga netizens ang teacher na nanakit dahil nga ito daw ang naging dahilan ng pagkamatay ng bata. At para nga po matapos ang mga agam-agam ay agad na inotopsy ang bata para malaman na ng pamilya at ng mga netizens na nagdududa sa tunay na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At matapos nga po ang ilang araw ay inotopsy ang bata sa ospital. Ayon nga po dito, namatay si Francis dahil sa global brain edema. Ayon nga po sa autopsy sa ospital, namatay si Francis dahil sa global brain edema with antecedent cause of acute of intraparenchymal hemorrhage. Sa madaling salita po, nagkaroon ng pamamaga sa utak ang bata at nagkaroon ito ng pagdurugo. Nakalagay din po sa autopsy na presumptive o posible din na nakadagdag sa sanhi ng pagkamatay nito ay mayroon din siyang tuberculosis o TB. Tugon naman ng ina ni Francis na si Elena, hindi daw niya alam na mayroong TB o iba pang sakit ang kanyang anak. Pero nagpakita nga daw ito ng sintomas ng sakit ng ulo, mata, tenga, pagsusuka noong September 26. Ayon din po sa isang forensic pathologist expert na si Dr. Raquel Fortun, kaduda-duda daw ang teorya na namatay ang isang 14 years old na bata nang dahil lang po sa sampal. Hindi naman daw sanggol o toddler ang nasampal dahil ang mga ganitong edad ay mahina pa ang buto at muscles at hindi din nila kayang ipagtanggol ang sarili. Samantalang ang nasampal ay isang teenager at malakas din ang pangangatawan. Hindi din daw sinaad sa death certificate kung ano ang naging sanghi ng brain hemorrhage o pamamaga ng utak ni Francis
at kung ito nga ay nangyari dahil sa ginawa ng teacher. Malambot daw ang ating mga palad at pati na din ang pisngi kaya hindi daw malakas o ganun kasakit ang sampal. Magiging delikado lang ito kung ang sampal ay mabilis na parang sa sport boxing, na kahit nga maliit ang boksingero pero kung alam Manny Pacquiao ka naman na malakas at mabilis ang iyong mga kamao, ay talagang malakas ito. Dagdag pa ni Dr. Fortune, dapat daw bukas ang ating isipan sa iba pang dahilan. Maaari daw na may meningoencephalitis o impeksyon sa utak ang bata kaya nga ito ay namatay. Nasabi niya na may iba pa tong sakit dahil nga lumabas ang report na sumakit nga daw ang tenga ng bata. Madalas daw ang sanhi nito ay impeksyon sa tenga na kalaunan ay pwedeng kumalat papunta sa utak. Kaya mahalaga daw na ma-autopsy ulit ang labi ng mga bata. Ayon naman po sa pamilya ng bata, magsasampa pa din sila ng kasong kriminal sa teacher ni Francis kahit na hindi ito mapapatunayan na ang pananampal ang naging sanhi ng pagkamatay. Pero kahit na nga po naglabas ang autopsy ang ospital ay hindi pa rin ito sapat para sa mga katanungan ng ilan. Dito na nga nag-decide ang PNP na mag-conduct ng sarili nilang autopsy at malaman talaga ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Francis. At October 11, lumabas ang opisyal na autopsy result ng PNP. At ayon po sa report, hindi daw sampal ang pangunahing dahilan kung bakit namatay ang estudyante na si Francis. Kinumpirma ng autopsy ng PNP na ang sanhi po ng pagkamatay ni Francis ay cerebral edema secondary to intracerebral hemorrhage, consistent with the ruptured artery with arteriovenous malformation o AVM. Sa madaling salita po, pamamaga at pagdudugo nga po sa utak ang ikinamatay ni Francis. Dagdag pa po sa report, non-traumatic daw ang sanhi nito. Ibig sabihin, hindi sa sampal, umpog o pagkakabagok ang dahilan kung bakit napinsala ang ulo o utak ni Francis. Isa po itong rare condition at nangyayari lamang o madalas magkaroon ang mga batang 1 to 18 years old. Ano nga po ba ang AVM? Ayon po sa mga eksperto, ang arteriovenous malformation ay isang kondisyon na kung saan ang mga ugat o arteries sa utak ng isang tao ay buhol-buhol at dahil dito nagiging abnormal o hindi normal ang daloy ng dugo. Mahirap daw po itong ma-detect dahil madalas daw ay asymptomatic o walang komplikasyon na mararamdaman ang pasyente at anumang oras o panahon ay pwedeng mamaga o ma-stroke ang mga ugat. Payo ng mga doktor, kung sakaling bigla daw sumakit ang ulo mo, yung tipong sobrang sakit at hindi normal na sakit, ay kumonsulta po agad sa mga doktor. Marami pang ibang sintomas ang AVM sa utak at ito ay ang mga sumusunod. Seizures o panginginig na may kasamang pagkawala ng malay, pananakit ng ulo, paghina ng katawan o paralisado, pagkahilo at pagsusuka, pamamanhid ng katawan, hirap kumilos, magsalita, makakalimutin o hirap makakita, pagkalito, nag-hallucinate o demensya. Hanggang ngayon ay hindi eksaktong matukoy ng mga eksperto kung bakit nangyayari ang buhol-buhol na ugat o AVM sa mga bata. Pero ayon po sa mga pag-aaral, ito daw ay hereditary o namamana. At pwede ring sa pagpubuntis pa lamang daw ng nanay ay nakukuha na ito o nade-develop. Nadedetect naman kung may AVM ang isang tao sa pamamagitan ng mga lab test tulad ng MRI, CT scan at ultrasound. Pero kadalasan kapag malaki na ang bata, mahirap o halos hindi daw ito makikita agad sa mga sanggol kahit na sa prenatal check-up. Dahil dahan-dahan daw nagbubuhol-buhol ang ugat habang lumalaki ang isang bata. Nagagamot naman daw ang AVM sa pamamagitan po ng pag-opera kung saan tatanggalin ang buhol-buhol ng ugat. Pero napaka-komplikado daw nito sapagkat magkakaiba ang sitwasyon sa bawat pasyente.
Pwedeng malaki ang ugat at madaling tanggalin, pero pwede din naman na sobrang liit na mga ugat at kung tatanggalin ay may maaapektuhang ibang parte ng katawan. Samantala, hindi na po tuloy ang kasong homicide laban sa teacher dahil sa bagong autopsy result. Pero tinitingnan pa din ang kasong child abuse. Sa ngayon ay suspended without pay ng 3 buwan ang teacher habang patuloy ang pag-iimbestiga ng Department of Education. Sa India naman, taong 2016, mayroon ding isang insidente ng pananampal ng isang guro sa kanyang estudyante at sa kaso namang ito ay napatunayan na ang pananampal ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang batang lalaki. Ayon po sa mga balita, isang 13-year-old na batang lalaki ang lumabas saglit sa eskwelahan para kunin ang baon nito. Pero bawal na po lumabas ng eskwelahan ang mga estudyante ng oras na lumabas ang bata. Kaya naman, pagbalik ng bata ay nahuli ito ng kanyang teacher at pinagalitan. Ayon po sa mga witness, pumasok daw sa isang kwarto ang guro at bata at nakarinig daw ang mga witnesses ng isang malakas na sampal at ilang sandali lamang ay karga-karga na daw ng teacher ang bata na wala na pong malay. Sa kasamang palad, dead on arrival po ang bata pagdating sa ospital. Ang nakakalungkot po kasi, inabot po ng 2 oras bago madala sa ospital ang bata. Ayon po sa mga doktor, mayroon daw pinsala sa kaliwang tenga ang bata. Tumama daw po ang sampal sa tenga ng bata at sa sobrang lakas nga ng sampal ay nagkaroon ng pinsala sa tenga ng bata. Ito nga po ang nagdulot ng pagkaimatay o nawala ng malay ang bata. Dahil nga po dito, mabilis bumaba ang blood pressure ng bata na nagresulta sa mahinang pagdaloy ng dugo sa kanyang utak at pagbaba ng tibok ng kanyang puso. Delikado po talaga ang anumang uri ng pananakit sa mga bata. Pero paano kung ang sinampal ay matanda na? Maaari din kayang mapanganib ang sampal sa mga matatanda? Sa Amerika, taong 2017, isang 31 years old na lalaki na si Adrian Herrera ang ikinulong dahil siya po ay nakapatay ng isang 38 years old na si Thomas Rodriguez. Ayon po sa mga balita, ginugulo daw ni Thomas si Adrian sa isang children's party at dahil nainis si Adrian ay sinampal niya si Thomas. Bumolagta daw si Thomas matapos masampal at agad na nawala ng malay. Sinubukan daw i-CPR ni Adrian si Thomas pero pinigilan siya ng mga tao sa party dahil siya nga ang sumampal dito. Baka daw lalong lumala ang sitwasyon ni Thomas. Agad naman tumawag ng mga pulis ang mga tao sa party. At inantay nga muna nilang dumating ang mga pulis at ambulansya bago na CPR si Thomas, ngunit huli na nga ang lahat. Ayon sa medical examiner, ang lakas daw ng pagkakasampal ni Adrian at nagresulta nga ito sa pagkabali ng leeg ni Thomas. Sa kasamang palad, napinsala po ang mga ugat sa leeg at nagkaroon ng internal hemorrhage sa brainstem na naging sanhi ng pagkamatay ni Thomas. Sa kabilang banda, mayroon ding sports ngayon tungkol naman sa sampalan o slap fighting. Pero sila po ay mga adult na at mga professional sa larangan na ito. Hindi naman po sila napapaano pa sa sports na ito, ngunit hindi lang tayo sigurado sa future kung pwede silang magkaroon ng komplikasyon dito. Ayon nga po sa mga ulat, isa na po ang namatay dahil sa slap fighting. Base nga po sa mga kwento natin ngayon, kahit na ang inaakala natin na hindi gaano nakakasakit tulad ng sampal ay delikado pa din pala, bata man o matanda. Marami naman pong ibang paraan ang pagdidisiplina sa mga bata. At sa mga matatanda naman, iwasan natin makasakit ng ating kapwa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode at kaalaman.
Huwag kalimutang mag-comment ng inyong mga suggestion, mag-like at mag-subscribe para sa Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. God bless everyone!